Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit nga ba walang kinalaman ang Ripple 500 million XRP escrow release sa biglaang pagbagsak ng presyo ni XRP. Madalas po kasing kapag may escrow release, iniisip ng marami na ito ang sanhi ng pagbaba ng presyo ni XRP. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang dahilan ang nagtulak sa price crush. Kaya yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang nangyari sa XRP escrow release. Nito po kasing nakalipas na February 2, 2025 ay nagkaroon ng release na 500 million XRP mula sa escrow ni Ripple. Hindi ito ang karaniwang 1 billion XRP release na madalas nating nakikita tuwing unang araw ng buwan. Ang kakaiba dito ay naganap po ang release sa dalawang magkahiwalay na transaction. Ang unang transaction ay nag-release po ng 100 million XRP na nagkakahalaga ng $283 million sa Ripple wallet noong 1420 UTC. Pagkalipas po ng 15 minutes, nagkaroon naman ng pangalawang transaction na nag-release ng mas malaking 400 million XRP na nagkakahalaga po ng $1.135 billion. Ngayon ay ano po ang kakaiba sa escrow release na ito? Bukod po sa kalahati lamang ang karaniwang escrow release ang nangyari, nagkaroon din po ng relocking na 700 million XRP. Bago pa man ang release na 500 million XRP, nag-lock muli ang Ripple ng 430 million XRP noong 123 UTC at saka 270 million XRP noong 125 UTC. Kaya ang kabuuang epekto nito ay isang deflationary development dahil tinanggal mula sa circulation ang 200 million XRP. Kahit na positibo ito sa supply ni XRP, hindi ito nagbigay ng sapat na epekto upang mapigilan ang pagbaba ng presyo nito. Ngayon, ano naman po ang nangyari sa presyo ni XRP? Matapos pong mag-consolidate sa $3 na price range mula January 15, bumagsak ang presyo ni XRP noong February 1. Sa loob po ng tatlong sunod-sunod na araw mula January 31, bumaba ito ng 18.53%. Sa kasamang palad, nagpatuloy po ang pagbagsak nitong linggo at ngayon ay bumaba na ng 10.30% sa loob ng isang araw, kung saan ay nasa $2.31 ang presyo nito. At kanina lamang ay bumagsak ito sa bagong yearly low na $1.76 bago agad bumalik sa itaas ng $2 na psychological region. Ngayon ay may kinalaman ba talaga ang escrow release sa price crush na ito? Bagamat tila konektado po ang escrow release sa pagbagsak ng presyo ng XRP, malinaw na walang direktang kinalaman ito. Ang totoo, ang crush ng XRP, ang price crush or pagbagsak ng XRP, ay bahagi po ito ng mas malawak na pagbagsak ng buong crypto market. Ngayon ay ano po ang tunay na dahilan ng crypto market crush? Ayon po sa mga ulat, ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng crypto market ay ang trade war na nag-ugat mula sa pagpataw ni Pangulong Donald Trump ng mataas na tariff sa ilang imports. Dahil dito, marami pong investors ang nag-panic sell, hindi lang kay XRP, kundi pati na rin sa iba pang mga altcoins. Si Bitcoin ay bumagsak din sa $91,000, ang pinakamababang presyo nito mula January 13.
Si Dogecoin naman ay bumaba po ng 20.51% sa loob ng 24 oras. Habang si Cardano ay nag-crash na rin or bumagsak na rin ng 23.31%. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Yan, para sa atin, ang ganitong mga pangyayari ay nagpapaalala ng kahalagahan ng pagbabantay sa global market trends. Ang volatility na dulot po ng mga economic events ay pwedeng maging oportunidad para kumita, pero pwede rin itong magdulot ng matinding pagkalugi. Yan, kung tayo po ay short-term trader, mahalaga pong maging alerto sa mga ganitong balita dahil mabilis magbago ang presyo ng mga crypto assets. Sa mga long-term investors naman, maaari pong tingnan natin ito bilang pagkakataon na bumili ng XRP or dagdagan ang ating XRP sa mas murang halaga kung tayo po ay naniniwala na tataas pa ang value nito sa hinaharap. At ayan po, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang sitwasyon ni XRP at ang buong crypto market ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging updated sa mga global economic events. Hindi sapat na tingnan lamang ang internal factors ng isang crypto asset tulad ng escrow release. Kailangan din nating alamin ang mga external factors tulad po ng geopolitical issues at saka trade policies. Kaya para sa akin, mahalaga pong tandaan na ang crypto investment ay hindi lamang tungkol sa mabilis na kita. Kailangan ng malalim na pag-unawa sa market dynamics at isang malinaw na investment strategy. Huwag po tayong basta-basta magpadala sa panic selling at huwag rin po tayong magmadaling bumili kung wala po tayong sapat na analysis. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.